everyone! I am back again with another video and welcome back to my channel! So for today's video guys, syempre excited na akong i-share sa inyo kung ano-ano ba yung mga prepare ko na dadalhin ko for baby. And for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo na 35 weeks na ako. So malapit-lapit na talaga, kaya i-vlog ko na din to para ma-share sa inyo kung ano-ano ba yung dapat na laman ng bag and kung ano-ano lang ba dapat yung dalhin para sa panganganak, ganon. Kasi sa sobrang daming gusto mong dalhin, hindi naman lahat kailangan palang dalhin, ganon. So gusto ko lang din i-share sa inyo na ganito nakalaki yung tummy ko. Yan, 35 weeks na ako. So ilang weeks na lang yung aantayin. Pop! Lalabas na si baby. So, itong mga ipapakita ko sa inyo is based lang din sa kung ano yung usual na dinadala ng mga mommies or ng mga, syempre, yung mga nagpapak ng bag ng baby stuffs. Lalo kung hindi maasikaso ni mommy. So, lahat nang ipapakita ko sa inyo is ayun lang talaga yung nilagay ko sa bag kasi yun lang talaga yung sa tingin ko kailangan. And nagtanong na rin naman ako dun sa place na panganganakan ko and some of those things ay yun naman talaga pala ang laman dapat ng bag. Wala nang ibang laman. Ganon. So ito nga pala yung bag na pinaglalagyan ng baby stuffs. Gamit ni baby pa lang yung nandito. So, yun pa lang yung iba-vlog ko sa inyo. Kasi yun pa lang yung na-organize ko. Wala pa yung akin. So, ito nga pala, nabili ko lang sa Shopee. Ililink ko na lang sa description box kung magkano ko siya nabili. And best siya para sa mga gamit ni baby. Kasi sobrang dami niyang pocket. Yes. So, dito muna tayo sa pinaka-compartment nitong bag na to. Which is, dun ko nilagay yung mga clothes talaga ni baby. And some of the things na kailangan kong i-add sa bag. Syempre, unang-una nagdala ako ng extra pillow for baby. Nilagay ko na siya dito sa bag kasi baka mamaya kailangan ko pa ng extra pillow para sa kanya. So, nilagyan ko siya ng ganon. The next one is punta tayo dun sa mga clothes na ni baby. Actually guys, usong-uso yung ziplock na preparation for baby. Actually, naka-label na siya. Nilabelan ko na. Ayan, may label na para si daddy hindi na mahirapan mag-abot sa nurse na kailangan niyang iabot. So, dito, naglagay ako sa unang-unang ziplock ng baby set 1. Ang laman nito is 1 piece na receiving blanket, 1 piece na tie-side long sleeves, 1 piece pajama, 1 pair of mittens, 1 pair of booties, 1 piece bonnet, 1 piece lampin, and newborn diaper. So, ito yung unang-unang iaabot ni daddy once na nai-out ko na si baby. So, basically, ito yung unang-unang damit ni baby. Actually, guys, recommended ko sa inyo, mas madali nga pagka naka-ziplock na yung damit ni baby or naka-labeled na yung gagamitin ni baby kesa yung sama-sama pa silang lahat, iisa-isain pa nung mag-aabot doon sa nurse. So, ito yung first set. Sa second set tayo, ayan, same lang din ng laman doon sa naunang pinakita ko sa inyo. Baby set 2, ganun din. Isang receiving blanket, 1 tie side, long sleeve, pajama, 1 pair of mittens, booties, bonnet, lampin, and newborn diaper. Usually, ano lang siya, duplicate lang siya nung una. So, ito na yung pamalit ni baby for the next day. Or kung kailangan niyang magpalit. Ito yung set 2. Mas okay din guys kung mas madami kayong set na ipe-prepare kaysa yung kulang. So, meron din ako ditong set 3. Pero this time, may naiba sa kanya. May receiving blanket, tie-side short sleeve, 1 pair of mittens, booties, bonnet, lampin, and newborn diaper. Yung sa third set, ginawa kong short sleeve na kasi dun sa nauna na dalawa is puro long sleeve. Kasi parang naisip ko, puro long sleeve, baka mainitan or
alam mo na, yung skin ni baby is sobrang long sleeve ng long sleeve, kailangan namang makahinga. So, nag-isipan kong ilagay naman ay short sleeve. So, ito yung baby set 3. Ayan. May label na siya. So, makikita na kung alin yung mga susuotin niya at kung ano yung laman nung ziplock. And then, ito, yung going home outfit ni baby. Ayan. Since going home na, meron siyang receiving blanket, onesies, 1 pair of mittens, booties, bonnet, lampin, and newborn diaper. Hindi mawawala talaga dito yung set ng booties, mittens, tsaka yung bonnet, at tsaka yung lampin. Yun yung hindi pwedeng mawala sa mga ziplock na i-prepare ninyo. Ayan, going home ni baby. And then last but not the least na ziplock, dito ko nilagay lahat ng extras ni baby. Hindi ko na siya nilabelan since syempre extras na nga lang siya. So, kung may kailangan man si nurse dito, nandito na yung mga diapers, yung extrang mga lampin, at extrang clothes ni baby kung kinakailangan. Kasi usually ang hinahanap nila is baka mamaya kulang si lampin, kulang si damit, o kaya kulang si diaper. Lalo-lalo na kung, alam mo na, mabilis mag-poop si baby, mabilis magpuno yung diaper niya. So, kailangan may dala-dalang extrang mga gamit. So, tapos na tayo dun sa clothes ni baby. Naglagay pa din ako ng ilan sa mga essentials na kailangan talaga. And alam ko, na-vlog ko na din to, or hindi ko man na-vlog, nakita nyo sa page ko. Ito yung mga essentials na inilagay ko sa loob ng bag. Cotton balls, etong cotton rolls, panlinis ni baby. Ayan, naglagay na ako dito sa bag niya. And then, nilagay ko din dito yung, baka sakali lang naman, storage bag for breast milk. Ayan, nilagay ko na din dito sa loob ng bag. And dito, sa compartment na to, nandito yung wipes, alcohol, hindi mawawala. Ayan, dito ko nilagay sa gilid ng bag para mas mabilis makita. And then next, sa bag na to is makikita mo sa front pocket, ayan, dito is yung kanyang shampoo. Ayan. Nilagay ko na din dito sa makikita agad kasi baka mamaya hanapin, ganyan, kailangan panligo ni baby. Ayun, nilagay ko na dun sa compartment na yon. And then next na nilagay ko dito sa bag is syempre yung mga kailangan niyang gamitin talaga. Etong manzanilla and then etong asyete alcamporado. Magkaiba sila ng purpose. Hindi ko alam, pinabili lang din ng mother ko to baka sakali ito atay pagka may kabag or ito pagka may ewan, basta parehas ko silang kailangan, ganun. Pero hindi siya time to time na gagamitin kay baby. Pero, backup lang. Ayan. Itong dalawa is remedy for baby talaga. Next is, ito, yung petroleum jelly na hindi talaga dapat mawala. Ayan, nilagay ko na din dito sa bag. And then, yung baby oil. Ayan, nandyan na din. And then, lastly, is itong dalawa. Ayan. Cotton buds and yung betadine. Usually guys, pagka magpapakayo ng baby bag o hospital baby bag, is dapat kompleto na kayo sa mga gamit for baby. Kasi, okay lang na yung gamit ni mommy is mahuling ma-prepare, basta ang maunang ma-prepare is gamit ni baby. Kasi yung gamit naman ni mother is usually ang ilan lang dun yung kailangan, mga dress, pampers, adult diaper, and then yung mga kailangan niyang undies. Yun lang naman. Pero mahalaga kasi yung mga gagamitin ni baby kasi yun yung mas importante. Lalo-lalo na kung sa hospital kayo manganganak. And then lastly pala, meron pa pala to isang compartment. Etong tissue. Hindi dapat mawawalan ng tissue. So, sa tissue, any brand,
any kind. Basta may tissue kayo pan-dry nang nilinis yung part kay baby. So, ayun lang yung mga prepare ko for baby bag o baby hospital bag. So, syempre, siguro some of you familiar na dun sa mga laman ko sa bag. Pero, I suggest guys, pinaka the best solution para hindi kayo mahirapan mag-pack is mag-ziplock kayo ng gamit ni baby. And maglagay kayo ng label para hindi malito si daddy sa ibibigay niya. So, ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi parang most of the time, meron akong mga nakikitang, alam mo na, first time moms na naghahanap ng possible solutions para hindi sila mahirapan. So, this time, nag-share na ako sa inyo kung ano-ano yung mga na-search kong ways para mapadali ang buhay ng asawa ko, lalo-lalo na kung hindi ako makausap ng tino. So, ayun, dudukutin niya na lang and prepared na lahat, maayos na, may label na. Kaya hindi na siya mahirapan. So, guys, kung kayo, isa kayo sa mga ganong mommies na prepare na lahat para hindi mahirapan ang inyong husband, i-comment nyo dyan sa comment section yung experience nyo nung time na nag-prepare kayo nung mga gamit ni baby. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo tong video na to and nagkaroon kayo ng idea sa mga ipe-prepare ninyo once na ready nang lumabas si baby. And, syempre, bago pa man lumabas si baby is dapat kompleto na ang lahat. Yun lang guys. Please leave a thumbs up and comment down below kung naging interested ka sa video na to. And, please do subscribe to my channel. Press the bell button to notify you on my next videos. Yun lang guys. Bye!